Dahil pagka ginawa mo yan, aabutin ka 2 taon dyan. Dahil i-demolish mo pa yung old bridge. Buhat sa LPG, simento, bakal, bigas, quarry, lahat dumadaan dyan. So, saan ka iikot? Kung ikaw galing ng Metro Manila, magdi-deliver ka sa Vizcaya. Dahil kasi wala man lang control na binibigay ang lalawigan ng Nueva Ecija para sa ating lalawigan. Bakit hindi itinaas yung first board member? Yung senior Senior board member. Questionable ho yun. Habla na naman yan. Kasi ang sinasabi raw, on leave. On leave. On leave. Ang sinasabi ng ombudsman, suspendido ka sa taon without pay. At saka automatic ho yung succession na yung senior board member ang automatic na acting vice governor Kong Jay doon sa tema nung suspension na yan. Pero sir, kuyang attorney, ano sa tingin ninyo ang dahilan nila bakit ayaw nilang papanikin bilang vice governor yung ating senior board member? Hindi pa ba nasasagot dyan, Doc G? Parang gusto nila lahat kanila. Nakita mo naman, nakakasayan at kaya nga ang kanta nga ni Kong Jay, apathy hindi ba? Apathy nga. So, yun na nga ang gusto. Hindi fair yun dun sa karapat-dapat na maupuron. At alam ko, si board member E.J. Hoson, ang dapat na mag-acting governor, Attorney Edwin Perez. At, ano ba masasabi mo na kung hindi si E.J. Hoson ang naupo? Baka po meron yung paglabag na naman doon sa procedure. Nabanggit ko po na naman dahil mukha pong yun yung kalakaran. Kasi po, ang karanasan natin doon sa Sangguniang Panlalawigan, pinipilit natin sundin yung procedure, pero pagdating doon sa Sangguniang Panlalawigan, depende doon sa kanilang nanaisin. So, procedural po siguro yung problema dyan. Dapat kasi sabi nyo nga, merong rule of succession Kapag yung vice governor ay umakyat, mababakante pansamantala yung posisyon ng vice governor. Dahil umakyat siya, papanik yung senior board member. Hindi ko po alam, sir, kung ano yung paliwanag at bakit ayaw papanikin yung karapat-dapat na pumanik. So, Francis, ano pa ba yung mga ginawa ko noong nakaraang linggo? Napakarami nating pinuntahan. Sa tingin ko si Kong Jay ngayon, sa pagiging kongresista mo, nakikita ko yung talagang oras ng sesyon, kailangan nandun ka, pero bilang kaibigan at kasama dito sa matagal na, nakikita ko yung hangarin mo na makarating pa rin sa masa, linggo-linggo. Hindi pwedeng hindi. Dahil yun ang aking nakagawian. Ang importante sa akin kadao pang palad ko yung tao. Kamukha kahapon na dahil nga ang intindi ko, marami pang natirang mga expand Syria kaysa ihabla na naman siya nung ano tawag doon? Kahit na may Supreme Court ruling na po pwedeng ipamigay yung mga akap-akap na yan, mga AX na yan, tiniis ni Ria na wag munang magpamigay nung eleksyon. Ako nakinabang. Dahil ang dami niyang pondo pa. Nadaiuban pa nung last term na yan. Oo. Kahapon bawat isa doon sa 2,000 tao nabigyan ng
ng 3,000 bawat isa. So, malaking bagay yun. Malaki pa yung pondo ni Ria na pwede kong gamitin. At minamadali ka dahil kasi pagka natapos yung pondo na yon, meron pang kasunod. So, For ngayon the yung budget inyong year. paglibot sa 3rd District sa 2nd Distrito, yung pondong hinahawakan ni Kong Ria nitong last term ho niya, inabutan Mga pa ninyo. pondo sa DSWD, yung mga multipurpose hall na talagang iba ang disenyo nung kay Ria. Kahit hindi matanggap nung iba, pag tiningnan mo mula sa Cabanatuan, Santa Rosa, sa Palayan, sa Natividad, kamukha sa Natividad, matatapos na yung terminal dun sa poblasyon. Si Ria may pagawa nun So, makikinabang ako dahil kasi ako magri-ribbon cut nun. Ako magri-ribbon cut. Pero lahat na yon, pati yung mga karsadang pinagagawa na sinira ng mga truck ng Bator sa Gabaldon. Pagka pumunta ka sa Gabaldon ngayon, pagka minamalas ka 2 oras mahigit. Dahil kasi masyado yung haba nung sira. Siguro naman Kong Jay, hindi naman talagang maswerte rin kayo at masinop si Kong Ria na napagsinop niya itong mga AICS neto, AKAP neto. Bukod pa po ba rito, ano ba yung inyong balakin sa 3rd District na idudugtong doon sa mga plano ni Kong Ria? Marami kasi ko at ang aking kaisipan ay mag-privilege speech. Kasi nga, yung sa privilege speech, marami kang pwedeng i-touch na issue. Kamukha nung pagkakasira ng mga truck sa Valdefuente Bridge, so sa luma at saka patiro sa bago na. Matagal na natin sinasabi rito na wag ganong kalaking mga truck ang dumadaan. Dahil nga, kaya nga pinalitan na yung, kasi kung pupunayin nyo, yung Valdefuente Bridge, yung old bridge mababa, yung new bridge mataas. Kasi nga, itinaas na dahil nga tumataas yung tubig According to sa hydrological study yun Doon makikita yung taas. So, yung Valdefuente Bridge na yan, talagang palitin rin yung kabila. Ang hirap sa lalaki ng mga truck na dumadaan. Nasira kaagad yung old bridge. Tama sila. Ang public works and highways kailangan na gawin muna itong nasa kanan papuntang Mayapyap, tapos itong sa kaliwa ay sirain at gawin din. Pero kasi ito regional problem, no? Hindi ito pinag-uusapan natin Nueva Ecija lang. Dahil nga lahat ng goods galing sa Metro Manila, pag umorder ang tiga Cagayan, tiga Isabela, tiga Kalinga Apayao, tiga Ifugao, tiga Quirino, tiga Vizcaya, lahat ay dadaan dyan. Ang lalaki ng mga truck. Paano pa yung mga quarryista? Kaya kailangan gawin yan. So, hindi pwedeng basta gawin yan. Dahil pagka ginawa mo yan, aabutin ka 2 taon dyan. Dahil i-demolish mo pa yung old bridge. And then, pagkatapos mong i-demolish yung old bridge na yan, anong gagawin mo? Ang gagawin mo rin after demolition, tsaka mo gagawin tulay. Maabutin tayo ng siyam-siyam. Pagka pinadaan pa yung malalaking truck na naman dyan, wala namang dadaan ng iba. Wala nang dadaan ng iba Dahil tayo, naghihigpit tayo sa ating tulay, sa Vergara Highway, yung Cesar Vergara Bridge. Walang dadaanan
ang hirap, lahat, buhat sa LPG, simento, bakal, bigas, quarry, lahat dumadaan dyan. So, saan ka iikot? Kung ikaw galing ng Metro Manila, magdi-deliver ka sa Biskaya. Kaya nga, hindi, yun nga ang kaibahan ng congressman. Malayo yung iniisip mo. Hindi mo iisipin lang yung ikabubuti ng 3rd District. Kasi nga, pangunahin na isipin mo yung 3rd District. Eh, siyempre, pagka maraming truck dyan na dumaan at isang tulay lang, traffic yan. So, yun ang unang kaisipan. Pangalawa, yung economic impact. Economic impact na hindi ka makakapagdadala ng mga simento sa Isabela, sa lahat na yan. On Gasolina. time. Gasolina On time. lang. Oh. Eh, yung mga nagbebenta pa ng mga motorsiklo, ng mga kotse, ng mga isinasakay sa mga nakita naman yung mga kotse ngayon, hindi tinatakbo buhat sa Manila. Nilalagay ito sa mga trailer. Eh, lahat na yun, titigil yung Komersyo. inog nung ekonomiya. Kaya hindi po pwede yung basta-basta sasabihin ng Public Works sa akin na, huy, gagawin namin yan at gagawin namin 2 taon at kalahati yan. Dahil pagka ganun ang ginawa nila, yung kabilang tulay, sira na. Masisira. Maabuso rin po yun. Yes. Dahil nga kasi nga, wala man lang control na binibigay ang lalawigan ng Nueva Ecija para sa ating lalawigan. Wala. Basta sige lang. Sige lang. Sige lang. Kaya nga, ano nga ba So sabi naiisip nung- po nila kaya Sir Kong J yung bayan muna bago ang pansariling kapakanan? Hindi. We rob our country. We rob. Yun na, we rob our province. May lahing Hapon. Oo. Eh, yun ang kaisipan ng ating kataas-taasang kagalang-galangan eh. Kaya nga, I love you very much. I rob you, Nueva Ecija. We rob you, Nueva Ecija. Paano, Sir Attorney? Paano? I love you very much. Nueva Ecija. Yes. Eh, yun ang kaisipan eh. Eh, pagka ganun lang ang kaisipan, eh, we may never pass this way again.